Alam mo ba kung nasaan ito? Malamang nagtataka ka rin kung nasaan nga ba ito matatagpuan. Pues, para malaman na ninyo, tara let's na sa Isabela. Pansin-pansin dito sa mismong gilid lang ng kalsadang ito, yung mga gripo na may dumadaloy na mga tubig. Ayan, oh. Kung ang Bohol ay may Benliu Dam at dun sa may Mindanao ay may bukid nun, dito sa Isabela may Ramon Planas. Samahan niyo kong muli sa ating pagbabalik sa isa sa mga nakatagong paraiso dito sa Ramon, Isabela. Good morning mga kapo, welcome sa ating panibagong motorcycle adventure. At ngayong episode ay maglalakbay tayo mula dito sa may Nueva Vizcaya patungo doon sa may probinsya ng Isabela. Nung mga nakarang episode, bumalik tayo doon sa may probinsya ng Cebu at binalikan natin yung barangay ng Mantalongon. So ito yung isa sa mga pinaka-paborito kong lugar doon sa may probinsya ng Cebu na talagang binabalik-balikan ko dahil sa napakalamig na klima. At mula dito sa Nueva Vizcaya ay babiyahe tayo ng mahigit 1.5 oras papunta doon sa may probinsya ng Isabela. May bibisitahin tayong lugar sa may Ramon na muli kong ibabahagi sa inyo kung gaano kaganda yung lugar na yon. So ano pang hinihintay natin? Umpisa na natin itong adventure natin dito sa Cagayan Valley. So let's go! Binabaybay na natin itong kahabaan ng Jadi dito sa may probinsya ng Nueva Vizcaya. Dito ay napapansin ko na agad yung mga bukal dito sa gilid ng kalsada. Tingnan nyo to mga kapo. Ayos to. Wow. At kapansin-pansin dito sa mismong gilid lang ng kalsadang ito, yung mga gripo na may dumadaloy na mga tubig. Ayan, oh. Kapansin-pansin dito sa gilid ng kalsada yung hose dito, tapos may tubo na may dumadaloy-daloy lang. Patuloy lang yung pag-agos dito ng tubig at hinahayaan lang nila itong umagos ng umagos. Ate, may bayad ba pag maglilinis? May bayad to? Magkano po? Pa? 20. Nakakatong isipin dito sa may parte ng kalsadang ito ay tuloy-tuloy yung agos ng tubig. Hindi nila kailangan magtipid dahil lahat ng tubig na dumadaloy sa mismong tubo at hose na nakikita natin ay galing lahat ito sa bundok. Magbabayad lang kayo ng 20 pesos katulad ng sinasabi ni ate dahil hinihintuan din talaga ito ng mga malalaking truck upang basain yung mga nagiinit na mga brake dahil medyo may katarikan itong dinadaanan natin. Hindi man ito yung unang pagkakataon na madadaanan natin itong kalsadahan patungo sa may Isabela, pero ito yung kauna-unang pagkakataon na may babahagi ko sa inyo kung ano yung meron sa kalsadang ito. Yung mga truck dito ay dahil sa sobrang tarik ng kalsadang binabaybay natin, ayan, tumitirik. Pahinto tayo dito sa may parte ng kurbadahan dito sa may kalsadahan ng Jadi, Nueva Vizcaya dahil kapansin-pansin yung sobrang matatarik na kurbada. Maraming mga sasakyan dito katulad ng mga malalaking truck, lalong-lalo na yung paahon na nagdadahan-dahan. Tignan nyo yung mga truck dito, ayan, bumubulusok pababa. So nagdadahan-dahan sila. Ganon din yung mga truck na nanggagaling doon. Kakaiba yung tarik na ito dahil talagang double apex kung tawagin. Tingnan nyo kung gaano katarik yung kalsada dito. So kumakain talaga yung mga malalaking truck ng linya, lalong-lalo na yung mga may kargang trailer truck katulad nito. Ayan si kuya. Tingnan mo, nagbabagal siya dahil kakaiba yung kurba dito sa may parte ng Jadi. Dahan-dahan lahat ng mga malalaking trailer truck dito.
So nakakapagtaka nung nagsimula tayo dun sa may Bulacan, sabay kami nga bumiyahe ni Capo Unico, sobrang lakas ng ulan, pero pagdating namin dito sa probinsya ng Nueva Vizcaya, tingnan nyo naman kung gaano katirik yung araw. Ganda dito, Capo, tignan mo yung kaliwa natin. Ganda ditong spot na dinadaanan natin, oh. Nakaiba yung siguro mga kabunduan dito na makikita nyo sa Nueva Vizcaya. Teka, may nakikita akong daan dito. Naisip mo ba naisip ko, Capo? Gawin natin. Tara. Ang ganda ng mga rolling hills dito. Kaliwa tayo dito sa may, ayan, oh, kalsadang to. Kasi po may mali na kalsada. Iba tayo. Oh, tignan natin. Ang ganda eh. Uy. Wow. Paraíso. Ang ganda, Capo. Grabe yung mga kabunduan na makikita mo rin sa Cabo. Diba? Tapos tingnan mo yung mga nagtatanim mo, yung mga palayan, tapos yung mga rolling hills. Tapos yung pagiging simple ng lugar. Ramdam na ramdam mo yung probinsya. Oo, ang ganda ng lugar na to, ah. Hanggang saan kaya tong kalsadang to? Tignan natin kung makakatagos tayo dyan. So tingnan natin, lapitan natin tong bundok kung saan tayo makakalapit. Dito medyo nag-uumpisa na yung off-road. Off-road na to, ah. Aray ko. Tignan natin kung makakalapit tayo sa mga bundok na yan. Ang ganda eh. Tignan natin to. Hop. Medyo putik to. Ay, napasabak tuloy agad si ADB natin sa ganitong klaseng adventure. Ay, Diyos ko Lord. Putik to, ah. Natin na natin to. Ano bang meron dito sa lugar na to? Let's go. Ay, ito, makikita natin na mas malapit yung nakita natin doon sa may kalsada. Itong pinagdadaanan natin halos hindi na nakikita sa mapa. Nagmomotor lang tayo ng nagmomotor hanggang sa malapitan natin itong bundok. Ito na mga Kapo, halos malapit na tayo sa mga nakita nating mga rolling hills doon sa may gilid ng pinaka main highway. So ipagpapatuloy na namin ni Capo Unico ang aming paglalakbay patungo doon sa may Ramon Planas. Mahigit kumulang ay 1 oras na lang yung biyahe natin o 47 kilometers. At sa pamamagitan ng intercom na bigay sa amin ni Fridcon Philippines ay nakakapag-usap kami ni Capo Unico kahit gaano kalayo at pambawas talaga ng antok. Gamit ko ngayon yung pinakabago at pinaka-latest na unit meron ng Fridcon Philippines. So ang gamit natin itong R3 na kung saan hindi lang siya basta-basta intercom dahil meron na din tong built-in na 2K resolution camera. So nagsisilbi na rin itong dashcam sa ating pagmamotorsiklo at pwede nyo rin itong gamitin pagbablog. Kapo, dito na tayo sa Patapat Viaduct, oh. Okay, tabi ka muna. Okay. Kapo, ang dahil na ng biyahe natin. Nakakantok. Tara, music sharing tayo. Okay, sige. Welcome to Use Fridcon product. Turn on share. Sa bawat biyahe na aming ginagawa, hindi maiiwasang kami ay mabagot. Kaya madalas, magkausap kami ni Capo habang nasa biyahe. Sa haba ba naman ng aming minomotor, Mapa Luzon, Visayas, halos Mindanao na nga lang ang kulang. Isa sa maaasahan ng mga rider itong Fridcon, nakakapag-usap kami kahit babaran sa biyahe. It's hard to believe in love
Hindi lang kami basta nakakapag-usap ni Kapo Unico, nakakapag-sound trip pa kami ng sabay dahil sa music sharing. You walk, you talk like you've been around, way down. Oh, I can feel it. You scream, you shout, you let it out. Make me a believer. How many times can I say goodbye till I get through to you? Para sa malayo ang biyahe at rock and roll na samahan. At para sa walang katapusang usapan at malalayong lugar na pupuntahan, How many times can I say goodbye mag-Fredcon Music Sharing. to you? Ayan, pagkatapos natin daanan yung Jadi, konting pihit na lang, mararating na natin yung welcome arc ng Isabela. Ito na yun, Kapo. Welcome to Isabela Province. So narating na din natin pagkatapos ng halos 4 na oras itong probinsya ng Isabela. So unang bayan na madadaanan natin ay itong Cordon. Tapos 30 kilometers pa bago natin marating yung Ramon Planas. Wala nang 1 oras yung mamotorin natin papunta doon at papakita ko muli sa inyo kung ano yung mga nagbago sa mismong lugar ng Planas. Ang ganda ng kalsada, oh. Napakalupit. Ito talaga yung mga gustong-gusto namin sa tuwing kami bumabiyahe dito sa mga malalayong probinsya. Tingnan nyo naman yung mga kalsadahan. Napakalibre. Tingnan nyo naman yung kalsada binabaybay natin. Libreng-libre, oh. Walang ka-stress-stress at sobrang payapa. Meron ako ditong nakikita Isabela, Thy will be done. Yan, oh. Welcome to Isabela. Ganda ng dinadaanan natin ngayon, oh. Tingnan nyo kung gaano kaganda yung kalsadang binabaybay natin. Kaliwat kanan yung mga luntiang palayan bago natin marating yung pinaka dead end dun sa ating destination ngayong araw. Lapit na natin marating yung pinakadulo nitong kalsada patungo dun sa may Ramon Planas Rolling Hills. So meron na ditong mga makakainan dito at hindi na kayo magugutom. So kakanan tayo dito. Ang galing, oh, may mga ganito na dito. Ang dami ng mga pinagbago sa lugar nila. Kanan tayo dito. Ayan, oh. This way to sanitary landfill. Narito na tayo sa mismong bukana, papasok doon sa may ating destination ngayong araw. Dito sa mismong intersection ay kakanan tayo at may makikita kayo dito nga marker kung saan may nakalagay Welcome to Biggest Little Barangay of Ramon San Miguel. So ito na yung pinaka final approach point natin papunta doon sa ating destination at matagal-tagal ko na rin tong hindi na bisita at ngayong araw ay muli ko ipapakita sa inyo ang ganda ng Ramon Planas Rolling Hills. Grabe, nakakawala ng pagod tong lugar na to. Ganito ba naman kaganda yung mga rolling hills na madadatnan natin? Kung ang Bohol ay may Benliu Dam at dun sa may Mindanao ay may Bukidnon, dito sa Isabela may Ramon Planas. Yan, oh. Wow. No need to say how will I call. Palapit na tayo ng palapit, oh. Ano kaya ang pinagbago dito sa may unahan? Tingnan natin to. Saan ba?
Kaliwa, kanan. Oo, dito tayo kanan. Kanan daw ang tinuturo. Sanitary land. So dito sa may JM Badang gas station, kakanan tayo. Sundan lang natin tong sanitary landfill. Meron ditong gas station din pala kung sakaling mag-alinlangan kayo sa inyong daladalang gas. Meron dito. So hindi nyo na kailangan mangamba. Ano to? Kaliwa ba tayo? Kanan. Kaliwa tayo dito. Dito. Meron ditong off-road lang nating pagdadaanan. Ito yung parte ng Magat Dam. Tapos yung mga irigasyon dito. Napakaganda dito. A limbo dance, such a fine romance. Dito makikita nyo yung parte ng irrigation system ng Magat Dam, kung saan ito yung nagsusupply ng tubig sa mga bukirin dito sa may planas. Kaliwat kanan makikita nyo yung mga kalsada. So nasa gitna yung pinaka-irigasyon ng tubig na dumadaloy sa mga barangay. So dito tayo sa may inner right. Tapos sa konting pihit lang bubungad agad sa inyo. Ito, tingnan nyo to mga kaapo. Grabe. Tignan nyo, may maliit na lawa dito. Ganda oh. Wow. Parang wala ako sa Pilipinas. Tingnan nyo yung napakagandang lawa na ito na di kalayuan sa mismong Planas Rolling Hills. Ang ganda oh. Grabe, ang ganda nito. Ito na. Pupunta na tayo sa pinaka dead end nitong kalsada, sa mismong tapat nitong Ramon Planas Rolling Hills. At makikita ninyo kung ano yung ikinalulungkot namin dito sa lugar na ito. Tara, tingnan natin to. Grabe, ang ganda talaga nito. Kakaibang kilig yung nararamdaman namin dahil papalapit kami ng papalapit sa isa sa mga talagang hiyas ng Ramon Planas dito sa Isabela. Ito, ang ganda, di ba? Laki. Pero ang kinalulungkot natin dito sa mismong pinakadulo nitong kalsada, ito yun mga kapo, sa ibaba ng mga naggagandahang rolling hills na to. Dito natin makikita yung mga tambak ng mga basura na galing sa mga kalapit barangay dito. Nakakalungkot lang. Nung mga nakaraang pagbisita ko dito, hindi pa ganito kalaki yung tapyas ng bundok dito sa mismong lugar na to. Pero ngayon talagang lumalaki ng lumalaki. At sa mga nakikita ko ngayon ay patuloy pa rin yung paggiba at pagtapyas gamit ng malaking bulldozer na yon. So makikita nyo mga kapo, patuloy yung paghuhukay dito dahil itong pinakapaanan kung saan makikita natin itong mga naggagandahang rolling hills. Dito mismo tinatambak yung mga basurahan sa mga karatig barangay. So itong lugar na to ay isang sanitary landfill. Natatanaw nyo naman dun sa may unahan yung mga tambak-tambak na basura. So ito yung makikita ninyo sa pinakadulong kalsada kung pupunta din kayo dito sa may Ramon Planas. Nakakalungkot dahil nakikita natin itong pinakapaanan ng mga rolling hills dito sa Planas. Patuloy yung pagtapyas ng mga malalaking bulldozer upang gawing tambakan ng basura. Kung mapapansin nyo, ang laki na ng uka at patuloy pa itong hinuhukay marahil upang gawin itong sanitary landfill. Sa likod ng mga nagagandahan at lunti ang rolling hills na matatanaw natin sa kalayuan.
Ito yung sinasapit ngayon mga kapo. Nakakalungkot lang isipin na itong ganitong klaseng kagandang lugar ginagawa lang sanitary landfill sa kanilang lugar. Pasintabi po sa mga namamahal sa bayan ng Romon Planas. Isang lamang po akong simpleng tao na talagang mapagmahal sa inang kalikasan. Kaya ganon kasakit makita para sa akin itong mga nangyayari. Kung sakali po ba magkaroon pa ng pagkakataon, maaari pa po ba kaya itong maagapan at masolusyonan na mailipat sa ibang lugar? Nang sa ganon, itong napakagandang tanawin sa inyong lugar ay magsilbing numero 1 tourist attraction na pwedeng ipantapat sa ibang mga lugar dito sa Pilipinas.